Well, hindi na ito bago. Sa totoo lang, tingin ng Hamas na pabigat ang pamamahala sa Strip, hindi asset, dahil gusto nila ang modelo ng Hezbollah. Gusto pa rin nilang maghawak ng armas at magpatuloy sa higit pang pakikidigma laban sa Israel para kontrolin ang populasyon ng Gaza. Hindi nila kailangan maging responsible sa araw-araw na issue sa Gaza Strip na siyang perpektong senaryo para sa kanila. Matagal lang nilang sinasabi ito mula nang magsimula ang digmaan. Hindi ito tungkol sa pamumuno sa Gaza Strip. Tungkol ito sa mga armas. Dahil kaya nilang kontrolin ang komite na yon o ang ibang komite o kahit anong komite na mamumuno sa Strip gamit ang kanilang mga armas. May pipilit nilang gusto nila sa komite. Gaya ng tweet ng Israeli Foreign Minister kamakailan, sinabi niyang, laro lang ito ng Hamas. At gustong Hamas sa isang banda na ipagpatuloy ang kanilang digmaang jihadista laban sa Israel at sa kabilang banda naman ipagpatuloy o ipasa ang responsibilidad ng Gaza. Kaya ang sinusubukan nilang gawin ay talagang maglagay ng pressure sa Israel, maglagay din ng pressure o alam mo yon, ipakita sa mga Palestino. Una sa lahat dahil nandito tayo. Handa kaming ipasa ang pamamahala at ipakita sa pandaigdigang komunidad na handa kaming makibagay sa kabuuang plano. Sa totoo, nais ng Hamas ipasa ang responsibilidad, pero panatilihin ang armas para mapanatili ang kontrol. Gusto nilang manatiling pangunahing puwersa militar. Walang duda doon. At isang interesting na estratehiya ito, Jonathan, dahil kasabay nito, naririnig natin ang tungkol sa mga terror tunnels, naririnig natin ang tungkol sa pag-elimina ng mga leader ng Hamas na sangkot sa pagsasanay bago ang ikapito ng Oktubre. Patuloy pa rin ang padaalala sa banta ng Hamas sa Gaza Strip, kahit pagkalipas ng lahat ng panahong ito. Sang-ayon ako ng lubos kay Balig na binanggit ang Hezbollah at yan mismo ang modelo na ginagamit ng Hamas. Tingnan natin ang Lebanon. May gobyerno na namamahala sa araw-araw na buhay, kalusugan, edukasyon, imburnal, transportasyon, at iba pang aspeto ng normal na buhay. Pero tuwing may malaking desisyon na kailangang aprubahan ng may hawak ng kapangyarihan na siya namang Hezbollah, sa huli ay napupunta pa rin sa kagustuhan ng Hezbollah ang mga bagay-bagay. Maaring magbago ito dahil sa bagong MOU ng Israel at Lebanon. Kaya hintayin natin. Sinusubukan ding ipatupad ng Hamas ang ganoon ding kaayusan. May gobyerno para sa araw-araw na buhay, pero Hamas ang namamahala sa militar dahil hawak nila ang mga armas. Kung ikaw ang may control sa mga armas, kung ikaw ang may hawak ng mga sandata, sa madaling salita, ikaw ang may control sa stick. Kahit may gobyerno na grupo ng teknokrata o iba pang pangalan, kung wala silang kapangyarihang ipatupad ang desisyon nila, wala rin saysay ito. Nakikita natin na nagbago ang pamahalaan mula Hamas patungo sa teknokratikong pamahalaan, ngunit nagpapatuloy pa rin ang mga operasyong militar sa lugar. Tulad ng sinabi mo, may patuloy na insidente na kinasasangkutan ng mga militante ng Hamas at may mga natutuklasang tunnel. Kaya walang dua na isinasantabi ng Hamas ang lahat ng usaping sibilyan. Kaya may ibang puwersang hahawak sa mga yon. Sa usaping militar at armas, kontrolado pa rin ito ng Hamas kahit sino pa ang namamahala sa mga sibilyang gawain. At napakaraming tanong tungkol sa kung anong uri ng muling pantatayo o panunumbalik ng lakas na ganap sa loob ng Gaza Strip sa panahon ng tila tigil putukan na ito.